Ay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel at sa aking Facebook page na ATTY Elvin. Magandang araw doon, especially sa ating mga subscribers sa YouTube channel at sa mga followers natin. Magandang araw sa inyo. Pag-usapan natin ngayon yung tungkol sa certificate of finality, kung pwede rin ba itong request sa labor arbiter, saka kung kailan ito nakukuha. Yan kasi ang tanong ng isa sa ating mga subscribers. Pero shout out muna natin ang ating mga subscribers and followers. Lagay natin dito. Yung certificate of finality kasi, ang connection niyan sa kaso, ito yung magbibigay daan para magkaroon na ng execution sa napanalunang kaso ng complainant. Kasi kung walang certificate of finality, malabong makapag-execute. Pag sinabi mong execute, yung mangongolekta na si employee ng labor award o judgment na napanalunan yan. Yan ang importansya niyan. Anyway, before natin i-discuss ang topic na yan, panoorin niyo muna ating YouTube rules. Isingit tayo dito. Okay, ang scenario natin dyan, si employee, si complainant, nanalo na sa kanyang kaso. So, alimbawa na lang, nabigyan siya ng total labor award niya na 1 million pesos. No? So, syempre, dahil nanalo siya, dapat lang na makolekta na niya yung napanalunan niya. No? So, para makolekta niya yan, kailangan mag-file siya ng motion for execution kay labor arbiter. No? So, syempre, dahil si labor arbiter, hindi naman yan mag-entertain ng execution kung wala sa kanya una yung record ng kaso, pangalawa, kung walang finality yung kaso. No? So, kakailanganin niya ng certificate of finality. Ngayon, yung certificate of finality, ini-issue ng labor arbiter. Yan ay patunay na final executory na yung kaso. Kapag ang kaso naman umabot sa NLRC Commission, ang counterpart naman yan doon ay ang entry of judgment. No? Parang ganyan. Pag sinabi natin certificate of finality, ililimit na natin ang ating discussion dito sa labor arbiter level. Kasi ang certificate of finality, yan yung kaso sa labor arbiter na naging final executor dahil hindi na appeal yung kaso, no? Yung kanyang decision. So, retracing yung ating procedure sa kaso, di ba magsisimula muna sa SENA level 1, ano? Di nagkasundo, nagpunta ng labor arbiter. So si labor arbiter magre-render ng decision kung ano yung ruling niya doon sa kaso, no? Based doon sa mga submission ng parties sa kanong evidence nila. Now, pag nag-decision si labor arbiter, assuming na nanalo yung complainant, na awardan siya ng 1 million, halimbawa total award, no? Sa ilalim ng Article 229 ng Labor Code and 2011 NLRC Rules of Procedure, yung natalong respondent may karapatan na mag-file ng appeal within 10 calendar days, no? Pagdatay na matanggap niya yung decision. Now, sa ilalim ng Section 19 Rule 5 ng 2011 NLRC Rules of Procedure, kapag walang appeal dun sa kaso within the period prescribed under Article 229 or in 10 calendar days, no? Then, the decision of the labor arbiter shall become final and executory. No?
So maging final executory na. Ang ibig sabihin yan, na pwede na mag-execute. No? Ngayon, ang labor arbiter, mag-i-issue yan, no? Prior to execution, mag-i-issue yan ng certificate of finality. Ang certificate of finality, ini-issue niya, no? Kapag meron na siyang proof na natanggap na ng respondent yung copy ng decision, ano? Merong return card, no? Na nagpapatunay, or merong certification from the post office or from the courier, or any proof of service of the decision to the kapag walang sabihin, kapag merong ganong mga proof, pwede siya mag-issue agad, no? Pag nag-expire na yung 10 calendar day period to appeal. Pero kapag wala siyang return card, no? Walang proof of service, walang certification from the post office or the courier, then after 60 days pa niya may issue a certificate of finality. No? Hindi niya pwede ma-issue agad yan kasi wala ngang proof na natanggap ng kandidat. No? Now, ang execution, take note, para makapag-execute, that would require yung possession, yung labor arbiter na meron siyang possession ng records. Okay, sabihin, hindi na appeal, di ba? Ibig sabihin, hindi na i-accept yung records. Pangalawa, yung copy ng decision, no? Ng original copy ng decision. Kapag meron ng mga ganon, tapos meron ng certificate of finality, magpa-file na si complainant ng motion for issuance of writ of execution. So, doon na magsisimula yung execution proceedings. So, ang importansya ng certificate of finality, base sa question ng ating subscriber, is ito yung isa sa mga kailangan para makapag-execute na napanalunan ng labor award. Which in our example, yung 1 million na total labor award na napanalunan niya, na gusto niya i-execute. No? So, kailangan niya ng certificate of finality. Without it, hindi siya entertainment. No? Kasi, ini-execute lamang ang decision na naging final at executory na sa ilalim ng batas at sa ilalim ng rules. No? So, I hope guys, ay natutunan kayo sa ating discussion. And if you find this information helpful, you may share this with your friends, your colleagues, your family members, or any person who you think may benefit from the information that we are sharing. And of course, thank you very much for watching this video, and I hope to see you in my next ones.